kong kaibigan, single siya, paulit-ulit na heartbreak. Yung lagi na lang nasa siopaw zone. Alam mo yung siopaw zone? Yung binubola ka lang, asadong-asado ka naman. Lagi na lang kami, brother, talking stage. Tapos, kala ko okay na. Tapos parang kami na, pero parang hindi pa. Until one day, biglang, boom, wala na lang. Ginost na ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Nag-break sila, pero hindi naman naging sila. Sabi ko sa kanya, sorry ha, pero paulit-ulit ko na kasi sinasabi sa'yo. Please, set boundaries. Limbawa, holding hands. Ang holding hands, para sa akin, that's a boundary. Unfortunately, for some people, hindi siya boundary. Holding hands, para lang yan sa asawa ko, para lang yan sa committed relationship. Kahit gaano tayo ka-close, marami akong kaibigan dito sa feast, pero never kong hinolding hands yan. Asawa ng ibang sister natin dito sa feast, hindi ako pupunta. Halimbawa kay Rima. Rima, grabe, close tayo. Holding hands. Magagalit sa akin yung asawa. Bakit boundary sa akin yun? Sadly, for some people, hindi boundary yun sa kanila. Kung babae ka at boundary mo yun, pag hinolding hands ka, ay, parang kami na yan. Ang problema ito, para sa kanya, wala lang yun. Pag tinanong, bakit mo ako hinolding hands? Wala lang, kasi you're a special friend. Kaya tayo umaasa. Set mo yung boundary. Pag hinawakan yung kamay mo, bitawan mo. Sabihin mo, sorry pero hindi ako nakikipag-holding hands sa hindi ko pa boyfriend officially. Bakit? Gusto mo bang mag-apply? O di na klaro, kung talagang lalaki siya at matapang siya, actually gusto ko nga. At kinonfess niya, mahal ka niya talaga, gusto niya to take it to the next level, di okay, di klaro. Ngayon, itong kaibigan kong ito, sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Di ba may ka-date ka noon dati? Wala na, walang kwenta. Sabi, okay lang, wais na to, no? At least, hindi masasayang yung investment ko ng time, effort, and emotions kung di naman seryoso. Natuto rin mag-set ng boundaries. Scars can make you wiser, but only if you remember the lesson.